guys, gawa naman tayo ng malunggay pandesal. Hi guys, are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Guys, ito na yung pinitas kong malunggay mula sa aming likuran. Bali, binlender ko muna yung gatas at saka yung dahon ng malunggay. Hinalo ko na yung itlog. At ngayon naman yung asukal. Haluin nating mabuti ang mga sangkap. At yung natitirang gatas sa mixture ay pinainit ko. Pag naglagay na tayo ng yeast. Ayan na yung yeast natin guys. Pagkalagay ng yeast, haluin mabuti. Sunod na natin ang melted butter. Siguraduhin mahalo mabuti ang mga ingredients na pinagsama-sama natin. Ngayon naman ay lalagay natin yung ating flour. Siguraduhin natin na walang namumuong mga harina. Tapos nagdagdag din ako ng asin. Pagkatapos nahalo na ang lahat, lagyan natin ng natitirang butter. Ihalo natin yung natitirang butter sa ating dough. Takpan natin ng cling wrap ang ating dough at maghintay ng 1 oras para ito ay umalsa. Ganito na ang kalalabasan pag ang ating dough ay umalsa na. Ready na itong hulmahin. Suntok-suntukin ang dough para lumabas ang hangin sa loob. Maglagay ng konting harina sa ibabaw ng iyong mesa na malinis. Doon natin imamasa ang ating dough. Ayan. Timbangin ang mga dough bago ito i-form para magpantay-pantay ang sukat at bigat ng ating mga pandesal. Pero kung hindi nyo naman ito ibebenta, hindi na kailangan itong timbangin. Pwede na rin ng manual lang. O ika nga, tansyahan na lang kung gaano kalaki at kabigat ang gusto nyong gawin. Hulmahin sa gusto nyong hugis at ngayon nalagyan na natin ng ating breadcrumbs. Pagkatapos malagyan ng breadcrumbs, ilagay sa isang lalagyan na may parchment paper. Pagkatapos, takpan ito para ito ay umalsa muli ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, umalsa ulit ang ating dough na may breadcrumbs. And now, nakapreheat na yung ating oven. Plus, ilalagay na natin ang ating mga pandesal na malunggay or malunggay pandesal. Lutuin ang mga pandesal ng 15 to 20 minutes. Panguna ng aming kusina dahil sa mga pandesal na ito. Ayan na yung ating mga pandesal. Ang ganda ng kulay. Medyo brown na yung taas. Tapos, pagkatapos natin hanguin mula sa oven, kailangan natin i-rest ang mga pandesal ng 10 to 15 minutes. At ito na ang resulta ng ating malunggay pandesal. Medyo hard sa labas,
pero malambot at masarap sa loob. Thanks for watching. God bless everyone.